Naglabas ang mga analyst ng mga teams na maaaring maging threat o maging paborable naman para sa Lakers sa oras na makaharap nila ito sa playoffs. Ito yung mga teams na nakikita ng mga NBA analyst na magiging banta para sa Lakers sa oras na makatapat nila ito sa playoffs na parating. Ito yung top ranking teams na kung sakali nga lang mga pare ko na manatili ang Lakers mula sa top seed, ito yung mga teams mula sa top 7 seed ng Western na pwede nilang makatapat. Una, itong Sacramento Kings yung nasa listahan na magiging pabor nga raw ito para sa Lakers kung ito yung makakaharap nila. Yan yung nakikita ng mga analyst mga pare ko na binabase kasi ng mga analyst yung history nitong si DeMar DeRozan at nitong si LBJ na mga ilang beses na ring nagtagpo sa postseason games. Merong 12-2 record si LBJ dito kay DeMar DeRozan na 14 games history sa mga playoffs na nangyari. Si DeMar DeRozan kasi nakatapat si LBJ na nag-average siya ng 20.6 points, 3.6 rebounds and 3.4 assists. Samantalang itong si LBJ merong average na 31.1 points, 8.4 rebounds and 7.6 assists sa mga nangyaring record nila nang magtapat sila sa playoffs. Yan yung history na hindi magawang putulin nitong si Rozan sa oras na naglalaro at nakakaharap niya si LBJ sa playoffs. Yan yung nakikita ng mga analyst mga pare ko at dyan din sila nakabase ngayon na mas magiging pabor pa nga ngayon dahil nasa kanila na itong si Luka. Pero ang tinitignan naman dito, meron ng Sacramento Kings na unicorn itong si Domantas Sabonis na wala na kasi si AD na ka-matchup niya dito at ngayon meron pang problema ang Lakers pagdating sa sentro na maaaring walang maging ka-matchup nga raw itong si Sabonis. Yan yung panigurado nga raw na pwedeng magpahirap sa Lakers. Yung isa pa sa nakikita ng mga analyst itong LA Clippers na pang-walo naman sa Western. Di rin naman magiging madali sa Lakers lalo na kung sa pagpasok ng playoffs mabuo yung magandang lineup na to ng Clippers. Isa rin kasi yung unhealthy roster ng mga to na nakikita na isa sa nagiging problema ng team na to ng LA Clippers sa elimination round. Meron tong Harden at Kawhi Leonard na mga star player din na nalalagay rin minsan sa injury list na nagiging problema nito. Itong si Kawhi na laging prone injury ang dala nga sa Clippers at ngayon nga kababalik lang yan sa lineup. Dati na rin kasing naging rivalry nitong si Luka sa playoffs itong si Kawhi na mas nagiging interesante nga ngayon yung magiging matchup uli nito sa postseason games. Merong 4-2 record ang Dallas noon ni Luka nang makatapat ang Clippers sa playoffs. Diyan nakabase pero syempre ngayon nakikita ng mga analyst na hindi rin ganun kadali lalo't malaki na rin yung naging adjustment nitong si Luka sa Lakers. Kaya meron pa ring disadvantage ang Lakers sa serye na to na mismong nakikita ng mga NBA analysts. Ang Minnesota yung pangatlong teams na nakikita ng mga analyst na maaaring maging ka-matchup nitong Lakers sa pagpasok ng playoffs. Kasi ngayon ang Minnesota nasa 7 seed ng Western na may magandang run at may 6 straight victory na. Nasa isa yan ngayon sa nakikitang magiging threat dito sa Lakers dahil sa pagiging best defender nitong Wolves. Dahil yan yung nakikitang kahinaan para dito sa Lakers. Yung mga defensive teams tulad nga nitong Boston na tinalo sila sa matinding depensa. Yan nga yung nakikita ng mga analyst na magiging problema nitong Lakers na halos magiging parehas ang senaryo pag nakaharap nila ang Minnesota sa postseason games. Dahil sa pagiging defensive team ng mga to, lalo na yung mga youngstar na nakapaloob dito ngayon at star caliber na si Anthony Edwards, sila Jaden McDaniels, Gobert at Nasrid na mga defensive player dito ng Minnesota. Kaya di rin magiging madali sa Lakers sa oras na makaharap ang team na to sa playoffs. Yan yung nakikita ng mga analyst. GSW naman yung pang-apat na nasa listahan dito na malaki rin ang posibilidad na makatapat nitong Lakers na pang-anim naman ngayon sa Western na mas nagiging champion contender since nang mapunta sa kanila itong si Butler at hawak ngayon ang 5 winning streak. Halos nga hindi nagkakalayo sa tagumpay ng trade yung dalawang team na to dahil simula nang makuha nila yung mga superstar na to sa trade nabalik nga raw sa mga to yung pagiging title contender. At ayon na rin yan mismo sa mga analyst na nakikita na nabalik na nga sa dalawang team na to yung pagiging title contender.
Ang Warriors kasi ngayon nakabalik na sa magandang run dahil nga naging better yung kombinasyon nitong si Curry at Butler. Sa 11 games rin yan mismo ni Butler nag-average siya ng 17.1 points, 5 rebounds and 5.4 assists per game. At kung sa experience ng magkabila ang team na tong araw titignan, pagdating sa postseason game hindi rin nagkakalayo, kaya talagang magiging magandang araw yung matchup na to para sa tapatan ng Lakers at Warriors.